I'm seeing visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me bye-bye love. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hello Aquarius, welcome po sa inyong reading. So this is for our monthly reading May of 2025. Ayan. So para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live reading, dun po yan sa ating kabilang channel, that is Babaylan TV. No, yan po ang ating unang channel catered for our international audience. So, I want you to know that this is a general reading. You may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lang. Take what's only yours. Aquarius, parang hindi pa yata pwede, no? Hindi pa pwedeng ipilit, baka magdugo. Hindi pa pwedeng i-push. So, let's say na parang pinipilit natin itong relasyon, meron pang mga goals, or baka meron tayong mga masasaktan na tao. Pwedeng meron pa akong mga, sabihin natin, obligations sa family ko, or may obligations pa ako para makapagtapos, para hindi ko naman ma-upset, no? Itong aking mga magulang. Pero I feel like medyo tinatago itong relationship na ito. Chances are, papasok din dito ang mga third party situation, no? Or sabihin natin, baka kasi pwede rin dito yung mga sabihin natin relationship sa work, no? Yung boss, employee, someone with authority, and then na doon sa baba, no, yung pakaraniwang empleyado. But I feel like patago kasi ang mga pag-uusap, patago ang, I feel like meron tayong iniiwasan para hindi magalit, no? With the 10 of Cups, the 3 of Pentacles, and the 2 of Wands. Pinag-isipan naman itong relasyon na ito. I feel like mabilis kasi yung pangyayari. Ang nasunod kasi ay puso. Ang nasunod ay pwedeng bugso ng damdamin, pwede rin init ng katawan, no? Ang nangyari kasi dito, bakit parang pag ako nagsasalita, hindi wholesome, no? Para kasi ang nangyari dito is nagkasubuan na, no? Probably meron ng physical na nangyari, and doon na build yung emotion. But I feel like ngayon, dahil nandito na tayo, no, nagkapalagayan na tayo ng loob. Of course, may nangyari na, no? Yung iba sa inyo nangyari na. Yung iba naman, it seems like hindi ko kasi din inaasahan na mai-inlove ako ng ganito. Siguro nung una, ayaw pa, no? Pero na-miss din. I feel like someone here is pushing something to make everything happen, no? And I feel like the emotion is real, okay? Hindi ko sinasabing hindi naman totoo yung pakiramdam. Pero parang feeling nitong couple na ito is may mali. Kasi para kung merong nasasaktan, no? With the World card, the 9 of Swords, and the 8 of Cups. So,
parang nagiging urong-sulong itong relationship na ito. Parang nagkakaroon ng sa isang araw siguro, okay tayo, no? Then, without any further notice and without announcement, parang nagiging cold yung isa. So, ang hirap ng situation dahil may isang nangangapa. Yung isa, sure sa nararamdaman, pero may takot. Unsure sa pwedeng mangyari, no? Um, Siguro sinabi din ng tao na 'to na nabago ako ng connection na ito. Um, Parang feeling ko may konsensya, 'no? Again, you can interchange the roles dahil ito naman po ay what I'm reading is dynamic, 'no? Pero para kasing nakokonsensya yung isang tao dito, lalo na kapag nando'n sa third party situation, dahil iniisip niya meron akong taong nasasaktan, 'no? Kung family naman ito, parang naku baka magalit, eh, hindi pa naman ako tapos sa school, 'no? Kasi with the Three of Pentacles, chances are, um, school ito kasi there are learnings, there are things that needs to be learned, puwedeng OJT. Kung ito'y trabaho, 'no, baka naman nasa isa kaming trabaho, nasa isa kaming field, department, pero parang forbidden yung ganito, eh. Hindi hindi siya tama kaya parang nakokonsensya ako. Ngayon nai-stress ako dahil mahal ko na, pero merong kailangan gusto kong lumayo. Gusto kong yung sinasabi ng isip is iba sa sinasabi ng puso, 'no? It's either practicality over emotion or the right. Hindi rin naman wrong magmahal, pero it felt like meron talaga nasagasaan. It could be rules, it could be tao, 'no? So, Nine of Swords, medyo kasi stress na yung isa. Apektado na yung pagtulog, dumadating na din dun sa point na napapasigaw na dahil parang naipit ako sa isang sitwasyon. Kahit hindi ko to ginusto ko to, nandito ako sa sitwasyon na parang feeling ko lahat ng gawin ko mali. With the High Priestess in here and the Eight of Wands. I feel like meron ditong nagpaalam, nagsabi, or sinabi itong kanyang emotion through messages. Hindi ito verbal, eh, no? Or pinapakita sa kanyang actions. Na parang gusto ko munang makapagsarili, gusto ko muna ng time para sa akin, gusto ko muna magmuni-muni dahil hindi ako sure sa mga nangyayari. I feel like with the High Priestess in here, na pick up naman nung kabilang kampo, no, ng ating person kung ano yung nangyayari, kung ano yung nasa isip natin. Pero siguro mas maganda kung napag-uusapan ito para mas klaro kasi yung person natin, probably those are just assumptions. Baka nga naman din ayoko mag-assume dahil baka mamaya mali naman din yung interpretation ko, no, sabi ng person mo, and sinasabi niya dito, baka naman pag nag-take ako ng action, masamain or iba naman din ang kalabasan, no? So I feel like communication is needed in here and maging klaro. With the Hierophant, the Two of Cups, and the Justice, yung iba siguro sa inyo nakapag-desisyon dito na kung tayo talaga, no? Yung iba siguro lumayo kasi Justice card is in here. Ang gagawin natin dito is kung ano yung tama, no? Pero yung iba naman is, let's say, kakausapin. Kasi with the Eight of Wands in here, I feel like there's also a communication that needs to happen. Kakausapin nito yung taong involved, no? Para at least mas klaro, mas okay. Hindi lang kayong couple, if kailangan kausapin yung family, kung family man ito, no? I feel like
magkakaroon ng kaayusan. Whatever the path that both of you choose, I feel like the justice card in here, sasang-ayon pa rin sa inyo ang panahon. But it kind of make me feel na meron ditong, uh, no, parang nagsabon yata kayo at may konsensya, no, na lumilitaw. Um, whether it is ginusto mo or hindi, ngayon nagsisink in na parang may mali. With the Wheel of Fortune, the Eight of Pentacles, and everything is fine. Parang sinasabi dito is mas magandang maging open, mas magandang maging magpakatotoo, kasi magiging okay naman ang lahat. Pero it requires the Eight of Pentacles, which means it requires some work. And this work is not just a work for your person. This is not just a work for you, but it feels like this should be a work na gagawin ninyong dalawa, no? It should be for the both of you. Kailangan ninyong may patunayan sa mga taong involved na hindi mali ang pag-ibig na ito, no? So let's check the zodiac sign of your person. Pero bago po yan, gusto ko pong ipaalala sa inyo na sa kabilang channel po, Babaylan TV, doon po tayo nagla-live, no? Pwede po kayong sumali sa live sessions. Kung hindi nyo po maabutan, pwede naman kayo magtanong dito sa ating comment section as long as yung question po is answerable by yes or no. Pero kung hindi po kayo papatulugin ng yes or no na sagot lang, dumiretso na po kayo dun sa ating website. Sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung information, name, number, QR code, amount per question. And take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yon. And if you want to book a private reading, nandun din po siya, no? So let's check the zodiac sign of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart. I'm seeing Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, Virgo, Leo, Pisces. Did I just said Sagittarius? Yes. Capricorn, Scorpio, no? So this is your reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.